Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Morning po sa bawat isa. Amen. Amen. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Naramdaman niyo ba ang kanyang presensya? Amen. Amen. Mahalaga po na tayo ay naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Siya po ay narito at kumikilos sa bawat isa sa atin. First time. Mahalaga po ang ating aralan sa umagang ito. Welcome po Ate Tess. Mamaya ay magkakaroon po tayo ng prayer bago magtapos ang ating Ate Tess, ano? Ano ito? Tess. Ramon. Ate Tess Ramos. Welcome po. Ayan. So, good morning po sa bawat isa. Morning. Tignan mo yung katabi, sabihin mo, excited ka ba sa mga ito? Excited ka ba, Masaya Ate Tess? Amen. So, ang mahalaga po na kahit anong mangyari sa mundong ito, kahit anong mangyari sa kapitbahay mo, kahit anong mangyari sa sino pa man, ang mahalaga ay masaya ka sa buhay. Amen. Meron kang kapayapaan. Walang pwedeng kumistorbo sa'yo, di ba? Basta ang mahalaga, masaya ka, may kapayapaan ka, at may kagalakan ka sa iyo. Sabi po ba? Amen. So mahalaga po ang ating pag-uusapan. Sa umagang ito, medyo maiksi lang po. Mag-exhort ako sa inyo, mga 30 minutes lang po. So welcome po sa ating bahay-sambahan, Crisis in Love Church po, ang pangalan ng ating church. So welcome po tayo kahit anong ating reliyon, kahit ano pa ang ating ginagawa, welcome po tayo sa lugar na ito. Amen. So wala pong tinataas na reliyon, ang mahalaga po ay meron tayo personal na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. So pag-usapan po natin ay patungkol po sa mula sa sumpa patungo sa mga pagpapala. Kung hindi pa tayo nakilala sa Panginoon, hindi pa natin siya tinatanggap bilang Panginoon at personal na tagapagligtas, tayo po ay nasa ilalim ng sumpa. Ibig sabihin, nung tayo ay hindi pa nananampalataya kay Jesucristo, tayo po ay papunta sa kaparusahan ng impyerno. Sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya yung kanyang anak na si Jesus. Upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Ibig sabihin, pag hindi ka sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, wala kang personal relasyon sa Diyos. Iniisip natin na iniisip mo na pupunta ka sa langit, iniisip mo meron kang buhay na walang hanggan, pero pag dating mo sa langit, nakakalungkot kasi hindi tayo papapasukin. Pupunta ka pala ng impyerno, pupunta ka pala ng kapahamakan. Ito po yung pinakamahalagang pinaka-importante sa buhay natin. Na masigurado na saan ba tayo pupunta pagkatapos ng kamatayan. So, kung tayo po ay walang personal na relasyon kay Jesucristo sa ating Panginoong Diyos at wala tayong pananampalataya, tayo po ay sa kaparusahan pupunta. Sumpa. Pero sabi nga doon, sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po noon ay nasa ilalim ng sumpa. Nasa ilalim ng kaparusahan. Pero dahil nanampalataya tayo kay Jesucristo, amen po ba? Hindi po religion ang makakapagligtas sa atin. Amen. Okay? Naniniwala naman po ako na walang diskriminasyon sa langit. No? Lahat po ay welcome sa langit. Ang pinakasusi nga lang po para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos ay ang pananampalataya. Amen? Ay kung lahat ay makasalanan, pero kung yun ang panuntunan ng Diyos, na ikaw ay makasalanan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit, wala akong makakapasok. Dahil lahat tayo ay makasalanan. So, pinakasusi lang po, paniwalaan natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay namatay sa krus at binayaran niya ang ating mga kasalanan. Yun lang po kasimple. Sa kasimplehan po ng buhay na walang hanggan na inaalok ng Diyos, sa kasimplehan po ng kaligtasan ay halos hindi na maintindihan ng tao, di ba, Tidel? Kasi simple lang siya eh. Napakasimple lang yan.
Hindi naman siya madali, no? Pero simple lang. No? Ganun lang yung tinuturo ng ating Panginoon patungkol po sa kaligtasan. So mula sa pagiging sumpa, patungo sa tayo po ay pinagpapala ng Diyos. Naramdaman niyo ba yung pagpapala ni Lord? Amen. Naramdaman niyo ba? Amen. Si Lord sinasagot yung ating mga problema, si Lord Amen. ay tinutugon yung ating mga panalangin, ang Diyos ay hindi tayo pinababayaan sa ating mga buhay. Ang ating pong teksto na ating pag-aaralan ngayon ay nasa Joshua chapter 6, verse 26. Puro lumang sipan tayo, no? Nagsimula tayo sa Genesis kay Adan at kay Eva, dumating tayo kay Abel at Cain, dumating tayo kay Noah, yan, dumating tayo kay Abraham. Yan, pinag-aralan natin yan, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Pinag-aralan po natin yan at patungkol kay Moses. Okay, updated ba kayo sa ating mga pinag-aralan? At ngayon po ay pag-uusapan natin ang 6:26. patungkol kay Joshua. Dala niyo ba si Joshua? Dala mo ba si Joshua? 6:26. Si Joshua. Sabi ni Joshua ako yun. Diyos pangalan mo ba, Joshua? Ah, Diyos lang. Joshua. Joshua. Jan. Yan. Irish. Anong tawag sa'yo, Joshua? Okay. Joshua chapter 6 verse 26 to 27. Sabi dito, ng panahong iyon, binalaan ni Joshua o ni Joshua ang mga Israelita. Joshua. Isusumpa ng Panginoon ang sinumang maghangad na itayo ulit ang Jericho. Alam natin ang kwento ng Jericho. Ang kwento ng Jericho ay isang lungsod na maunlad. No? Isang lungsod na inalagaan ng Diyos. No? Sa loob ng isang lungsod ay merong mga tubig. Merong pagdaloy ng tubig. At sa labas nito ay sagana sila sa kanilang pag-aani ng ano man yung kanilang trigo. Sila po ay nilagaan ng Diyos sa ganung mga bagay. Subalit ang problema po ay ang loob ng Jericho, ang lungsod ng Jericho ay hindi nila kinilala ang Diyos. Sa kabila po ng kabutihan ng Diyos ay hindi po kinilala ng Jericho, ang lungsod ng Jericho, ng mamamayang Jericho, kung sino yung lumikha sa kanila. Naunuhan niyo buhang, ako mga kapatid. Amen. Para bang isang magulang na, isang nanay na inalagaan mo yung anak sa sinapupunan ng iyong katawan sa loob ng 9 na buwan. Tama ba? Amen. 9 months mo siyang dala-dala, no? Yung batang yon. Sa paglabas nito ay natuwa ka, nalagaan mo siya, pinakain, hanggang sa kanyang paglaki, lahat binibigay mo sa kanya. Pagtatrabaho, yung pagtatrabaho ay yung panahon ay nakaukol sa kanya. Diba? Pinag-aaral mo siya, pinag-aaral mo siya, dinamitan mo siya, at lahat ng ginawa mo ay para sa iyong anak. Tama ba ako, mga nanay? Yes. Pero ang nakakalungkot dito, yung isang batang inalagaan mo, hindi nakita yung ginawa mo para sa iyo. Tama ba ako? Ang batang ito ay nag-rebelde pa rin, parang galit pa rin sa iyo, sa kabila ng iyong ginawang sakripisyo. Para sa kanya. Nagkakanuhan ba tayo mga kapatid? Amen. Ganun po ang nangyari sa lungsod ng Jericho. Inalagaan ng Diyos ang Jericho. Pero sa kabila ng kanyang pag-aalaga sa lungsod ng Jericho, hindi siya inilala bilang Diyos. Tama ba?
Maging ang ating mundo ay nilikha ng Diyos. Nilikha niya ang Diyos. Lahat ng bagay na kabutihan, binigay na ng Diyos. Pag nagtanim ka, aani ka. Amen. Ano man yung ginagawa mo na trabaho, babalik sa'yo. Binuhay ka ng Diyos. Yung hangin na nilalanghap mo, hindi ka pinagbabayan. Amen. Ginawa ng Diyos ang lahat para sa atin. Pero ang problema, hindi pa rin natin kinikilala ang kanyang kabutihan para sa atin. Nakalimutan natin ang Diyos. Amen? Hindi natin inisip yung ginawa ng Diyos. Ganyan din po yung ating mga magulang. Na kung minsan, hindi natin naisip yung ginawa nila para sa atin. Kung minsan nagkakaroon tayo ng galit sa kanila. Galit tayo. Pagka hindi ka lang binigyan ng baon, galit ka na. Wala lang maibigay na baon si nanay sa iyo, galit ka na. Pero hindi mo nakita yung sakripisyong ginawa ng nanay mo at ng tatay mo para sa iyo, para mabuhay ka. Ginamitan ka, pinakain ka, lahat ng sakripisyo ginawa ng nanay mo at ng tatay mo para sa iyo. Pero hindi mo pa rin nakita yun. Hindi mo pa rin nakita yung ginawa ng mga magulang mo para sa iyo. Ito po yung picture ng Jericho. Ito po yung makikita natin sa lugar ng Jericho. Sa kabila ng kanyang mga kabutihan. No, yung sabi nga nung nag-spy yung mga 12 espiya ng Israel, nakita nila yung ubas ay napakalaki, halos isang bunga lang ng ubas, hindi nila makakuha. Ganon kaunlad itong bansang ito. Pero ang problema, hindi nila kinilala ang Diyos na lumipasa kanila. Nalungkot ang Diyos sa bansang ito. Ang ginawa ng ating Panginoong Diyos ay pumili siya ng mga taong makakakilala sa Kanya. Nagsimula siya kay Abraham. Sinimulan niya yung pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ni Abraham. Mula kay Abraham, pumili siya ng isang lipi sa pamamagitan ni Jacob. Karoon ng lipi at sila po ay dumami sa Egypto. At kung sila ay napakarami na milyon na, lumabas si Moses, pinanak si Moses. At nung pinanak si Moses, tinulungan niya yung mga Israelita na umalis sa Egypto at ilagay sa lupang pangako. At ang inihanda niyang lupang pangako ay yung lugar na kanyang inalagaan. Gusto niya yung pupunta sa lugar na yon ay yung mga taong kumikilala sa Diyos. Amen po ba? Amen. Naranasan ba natin yung kabutihan ng Diyos? Sa kabila ng gera dito, gera doon, kaya baka pa rin sa buhay mo. Dahil alam mo, kahit mawala ka ngayon sa mundong ito, meron kang buhay na walang hanggan. Amen. Ganon kabuti ang ating Panginoong Diyos. Inilaan niya yung Jericho para sa kanyang mga anak. Ang nangyari sa Jericho, sabi niya ay, ikwento ko na lang po sa inyo, nang sakupin ng mga Israelita ang lungsod ng Jericho. Ang description po ng Bible ay napakakapal ng kanyang pader. So, parang Great Wall of China. No, yung pader niya, sobrang kapal niya. Kaya daw padaanin yung mga sasakyan. No? Yung sasakyan, kayang dumaan dun sa pinakatuktok ng pader. No, di ba? Dumadaan yung sasakyan doon sa... At ganun kakapal yung pader ng Jericho. At yung pader ng Jericho ay hindi lamang isang pader, meron pa siyang kasunod na pader. No? Dalawang pader yung Wall of Jericho. May pader dito, tapos may kasunod pa siyang pader na makapal din. So, ibig sabihin ay hindi nangangamba yung mga mamamayan sa loob ng Jericho kahit sila ay
nasa loob, iniisip nila hindi kaya pasukin. Kaya nung nabalitaan nila, nakita nila yung nangyari kay Moses na hinati niya yung dagat, hinati ni Lord yung dagat para sa kanila. At yung mga Israelita, hindi birong bilang, no? Milyon itong mga Israelita na tumawid sa dagat. Yung dagat na hinati niya, na natuyo yung lupa at dumaan sila. At nung dumaan sila, nakadaan na sila, sabi roon ay namatay yung mga Egyptyo. Kasi nung hinahabol sila, bigla na lang bumalik yung tubig o yung dagat at nalunod ang mga Egyptyo. At sa pamagitan ng ganitong pagkakataon ay namangha yung mga nakilala yung mga Israelita sa ganitong pagkakataon. Diba? Kilala yung Diyos ay iba yung Diyos ni Ate P. Pinagtatag ko si Ate P. Diba? Sabi nga ni Ate P, lahat ng kumakalaban sa kanya ay wala. Pero, may warning ang Diyos sa atin. Hindi natin pwedeng panghawakan sa mga bagay na ito. Diba? Baga, ang pagiging anak ng Diyos ay simula nung ating journey, no? Yung ating pag-aaral. Parang isang estudyante na nagpa-enroll ng grade 1. Nakalista ka ng grade 1. Hindi dahil na nakalista ka na sa grade 1, nag-graduate ka ng grade 1. Nakuha niyo ba yung sabihin? Kailangan mo pumasok. Ang pagiging anak ng Diyos, kailangan mo pa rin sundin ang kanyang mga utos. Pinapipili niya, susundin mo ang kanyang utos, pagpapala. Amen. Pero kahit ikaw ay pinili ng Diyos, kahit ikaw ay anak ng Diyos, pero kapag kuha ka ng kasamaan, disiplinahan ka na. Papaluin ka. Dahil, bakit kanya papaluin? Kasi dahil niya, alam niya na ikaw ay kanya. Sabi nga, kung ikaw ay anak, ikaw ay didisiplina. Pero kung hindi ka anak, hindi ka didisiplinahin ng Diyos. Kakunuhan po ba tayo mga kapatid? Amen. Amen. So, hindi passes na tayo ay born again na, tayo mga anak ng Diyos, hindi passes yan para bumalik tayo sa kasalanan o sa kasamaan. And kailangan pa rin natin sundin ang mga nais ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kakunahan po ba tayo mga Amen. So, sabi ni Lord kay Joshua, ikutin mo ang lungsod ng Jericho, nasa labas sila eh. So yung mga nasa loob ng Jericho, kampante sila kasi nung time na yon ay katatapos lang ng anihan. So alam nila na marami silang stock sa loob ng lungsod at alam din nila na merong tubig sa loob ng lungsod. Sabihin, hindi sila magugutom. Kahit ilakikot pa ang gawin ng mga Israelita ay hindi sila magugutom. Pero ang sabi niya kay Joshua ay ikutin mo ng isang beses sa isang araw sa loob ng 6 na araw. 6 na araw, isang beses pa lang siya. Isang beses na lang siya ikutin. Pagdating ng 7 araw, ay sa ika-7 araw ay ikutin yun ng 7 beses. So yung 6 na araw, tahimik lang kayo sa pag-ikot. At yung ika-7 araw, pagkatapos yung umikot ng 7 beses, tsaka kayo sumigaw ng sigaw ng tagumpay. Amen? So, nung ika-7 araw, nagsigawan na sila, Hallelujah! Purihin ang Panginoong Diyos! Para pag may problema ka, di ba? Pagpuri ka lang kay Lord, wala yung mga problema yun. Alam niyo po ba kung ano nangyari dun sa Wall of Jericho? Nagdiba siya. May mga nagsasabi, maaring nagkaroon ng malakas na lindol. Nagdiba yung Wall of Jericho kahit anong kapal. At pinasok ng mga Israelita ang lungsod ng Jericho. Amen? Ano po ba ang mapipicture natin sa mga bagay na ito? Kahit ano po ang kasaganaan sa buhay natin at hindi natin
nakikilala ang ating Panginoong Diyos, hindi po yun ang sukatan. Kundi ang sukatan po ay ang meron ba tayong pananampalataya. Naniniwala pa tayo sa Kanya. Diba? Lalo yung mga mayayaman, diba? Kaya sabi na, mayaman sila. Hindi namin kailangan magsimba. Tama ba? Tama po ba? Tama ba, Ate? Ate B, tama ba? Meron naman ako, hindi naman kailangan magsimba. Pero paano nga, pag namatay ka at haharap ka sa Diyos? Amen. At sabihin ni Lord ay sarado ng pinto para sa iyo. Diba? Huli na yung magiging pagsisisi. Sana ngayon pa lang, sigurado na natin na kung sakali ko wala tayo sa mundo ito, papasok tayo sa Maria. Lahat ba tayo aminado na mamamatay tayo? Amen. Meron ba dito hindi mamamatay? Baka meron din Lahat tayo mamatay. Lahat ba tayo mamamatay? Amen. Lahat tayo mamamatay. Pero pagkataas ng kamatayan, naharap ka sa Diyos. Amen. Ang pinaka-importante, yung buhay mo, hindi mo naman hawak sa mundo. Hindi mo natin hawak eh. Pwedeng mamaya, tulog ka, hindi ka nagising. Di ba meron ngang pakwentuhan mo pala ngayon, tapos, di ba si Lola Suling, di ba? Pinalaw namin ng 16, lakas na ba lakas, kinabukasan, na hospital, may critical na agad. Kahit agad. Ganun kabilis yung buhay. Sana, mas bigyan natin ng kahalagahan ang buhay pagkatapos ng pagkamatay. Nakunawan ba tayo mga kapatid? Amen. Nakakatuwa dito, dito matapos nilang ma-conquer yung Jericho, matapos bumagsak ang Jericho at nagtagumpay sila sa laban, naglagay ng sumpa si Joshua. Bakit kaya siya naglagay ng sumpa? Sabihin nga natin ng sabay-sabay. Bakit kaya siya Bakit kaya siya naglagay naglagay ng sumpa? Bakit sa sumpa? Oh, di ba? Sabi nito, nang malapit na si verse 26. Nang panahong iyon, pagkatapos nilang girahin Jericho, nang panahong iyon, pinalaan ni Joshua ang mga Israelita. Susumpa ng Panginoon ang sino mang magkahangad na itayo ulit ang lungsod na Jericho. Ano ba ibig sabihin dito sa personal natin buhay? Matapos mong makakilala sa Diyos, matapos mong tanggapin ang biyaya ng Diyos, matapos mong tanggapin si Jesucristo sa buhay mo, hindi mo kaya, hindi ka na pwedeng tumalikod sa Diyos. Amen? Dahil pag ikaw ay nanlamig at tumalikod sa Diyos, hindi ka na namin ipapalo. Bahala na si Lord sa iyo. Kasi dadanasin mo ang hirap na katakot-takot pag pinalikuran mo ang Diyos sa buhay mo. Inalis ka na ng Diyos sa sumpa, ilagay ka sa pagpapala, sa buhay na walang hanggan. At ngayon, pipiliin mo pa ba na bumalik ka uli sa sumpa at bumalik sa kamatayan? Ang Diyos ang kausap natin dito. Hindi ako ang kausap natin, hindi si Ate Juliet, hindi si Ate Nori, hindi sino pa man ang kausap natin sa lugar dito. Kausap natin dito ay ang Diyos ng buhay. Amen? Alam ko, narito tayo lahat dahil sa Diyos. Amen. At lagi ko sinasabi, kahit isa lang o dalawa lang, ang importante tayo, nararamdaman natin ang presensya dito. Sa lugar dito.
Amen. Pag tayo ay tumalikod sa Diyos, si Lord, kay sa Diyos tayo mananagot. Amen. Amen? No turning back. Amen. Diba? Alam niyo ba yung kinakanta nun? I have decided to follow Jesus. No turning back. Amen. No turning back. Amen. No one joins me, still I will follow. No turning back. No turning back. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na pwede maglipod sa Diyos. Amen. Hindi ka na pwedeng tumalikod sa Diyos. Amen. Pag ikaw ay naglamig at nawala, sabi nito ay babalik ka sa sumpa. Babalik ka sa Panginoon. Nakakatakot. Amen. Ang nakakatakot kasi, naranasan mo na yung kanyang kabutihan. Amen. Nakakatakot, naranasan mo na rinusuban ng Diyos yung problema mo. Ang nakakatakot, hindi ka siguraduhan ka na ng buhay nila ng Diyos. May kapayapaan ka. Pero pipiliin mo ba na tumalikod sa Diyos? Hindi mo lang alam, akala mo nanlalamig ka lang, pero pag ikaw ay hindi na nakakadalo, unti-unti ka na bumabalik sa kasalanan. Yung dati mong ginagawa, bumabalik. Dati, nalis ka ni Lord sa maraming pagkakautang. Pero nung tumalikod ka ay sisimula ka na ulit. Naunahan mo natin. Amen. Ibig sabihin, iniisip mo, nakilala mo ang Diyos, pero sa ginagawa mo, tumatalikod ka sa Diyos eh. Amen? Kaya sabi mo lang naman, ang Diyos naman ay nasa ko, kilala ko naman siya. Pero ang totoo, tumatalikod ka na sa Kanya eh. Wawalan ka na ng pananampalataya eh. Hindi mo lang maamin sa sarili mo, ayaw mo na sa Kanya. Amen po ba? Sabi sa Romans chapter 8, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Kahirapan man, pag-uusig, lahat. Kahit kasalanan. Sabi ng Diyos, kung kasalanan, ipahayag ko kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal. Tatawagan ka. Lahat, walang pwedeng makapaghiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Amen. Pero alam nyo, meron. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron pala. Meron pala. Malapitin mo ang katabi mo. Sabihin mo, meron pala. Alam nyo kung ano yun? Kapag ikaw ay nagdesisyon na ayaw mo na sa Diyos. Amen. Ayaw ko ng dumalo. Ayaw ko ng Bible study. Sorry ako, hindi ka nakapag study. Ayaw ko na. Suko na ako. Ayaw ko na yan. Babalik na ako sa dati kong buhay. Hindi ako susuko. Amen. Ito magiging problema natin. Babalik sa atin ang sumpa. Akan. Bakit? Kasi inalay na natin sa Diyos yung buhay natin. Amen. Diba? Pipiliin mo pa bang tumalikod ka? Hallelujah. Naramdaman mo na yung presensya ng Diyos. Okay? Sabi rito, susumpa ng Panginoon ng sino mang maghahangad na itayo ulit ang lungsod ng Jericho. Sabihin, mabubuhay ka na uli doon sa sarili mong lakas. Mabubuhay ka na uli doon sa gusto mo, sarili mong talino, sarili mong kakayanan, sarili mo na lang yung ibig. Kaya sabi ni Lord, pag bumalik ka sa kanyang pagkakataon, babalik ang sumpa sa atin. Ito ba? Ayaw naman natin paluin tayo ng Diyos, di ba? Yes. Sabi rito,
ay mamamatay ang panganay na anak ng sino mang magtatayo ng pundasyon. Pundasyon pa lang ha. Yung lugar pa lang ng Jericho na dinurog ng Diyos ha, maglagay ka lang daw ng bakod. Mamamatay yung panganay at yung bunso ng anak, sino mang nais magtayo. Meron ba yung gumawa nito? Na alam niya na at the cost na yung ibabayad niya yung kanyang anak na panganay at bunso. Diba? Tayo, alam natin na meron ba magdidesisyon na malikod sa kanya? Alam niyo kung meron nagdesisyon. Sa verse 27, kasama ni Josue ang Panginoon at naging kanyag siya sa buong lupain. Sino ba yung nagtayo muli ng lungsod ng Jericho? Sa lagpo ng unang hari, chapter 16. Unang hari, chapter 16. Unang hari, chapter 16, verse 34. Diyan na po ba kayo? Unang hari, 16:34. Sabi rito, ng panahon ng paghahari ni Ahab, muling itinatayo ni Hiel na taga Bethel ang Jericho. So, nalimutan na po. Nagkaroon na ng mga hari. No? Nagkaroon ng haring David, nagkaroon ng haring Solomon, nagkaroon ng sunod-sunod na hari. Pero dito po ay gaano kahaba yung panahon na nangyari. Mula nung kay Joshua hanggang sa unang hari, alam niyo ba kung gaano kahaba yung taon? Ito po ay 500 years. 500 taon. Kaya, diba? Pero yung salita ng Diyos ay naganap ba? Amen, naganap po. Pag sinabi ng Diyos na siya ay muling babalik, kahit ilang daang taon pa, kahit ilang libong taon pa, ang hintayin natin, hindi po mawawalan ng kabuluhan ng kalinisan. Amen? May naghangad na magtayo. Sabi rito, na panahon ni Haring Ahab na muling ni Haring Ahab, muling itatayo ni Hiel na taga Bethel ang Jericho. So, maaring itong si Hiel ay isang state developer. Nakita niya yung Jericho. Nangihinayang siya, tinayuan niya ng kahit bakod lang o pader lang. Sabi rito, habang itinatayo ang mga pundasyon nito, namatay ang panganay na anak niyang si Abiram. Nung tinatayo niya yung pader ng Jericho, namatay yung panganay niya anak. Nakakalungkot dito ay hindi pa siya tumigil, no? Diba yung mga ganong taong matigas sa ulo, yung sinalo ka na, binarningan ka na, pero tuloy ka pa rin. Diba? Sabi ni Lord, mag-diet ka. Diba? Huwag ka lang kakain ng mga tamis. Diba? Pero sabihin mo, Lord, konti lang. Diba? Tikim lang eh. Diba? Kaya sabihan ka na ni Lord na huwag kang babalik. Kasi tumataya ka ng weteg. Sa best lang. Baka naman. Try lang. Try lang. Baka naman sa isang beses eh.
biglang tumama. Mali mo. Yung po, yung naka-jackpot. Mali mo, baka jackpot ka. Pero si Hiel, pinalo na siya ng Diyos isang beses eh. Hindi yung pinapalo ka na, no? Kumakain ka ng chocolate. Tumataas yung sugar mo. Ay, bakit? Pinawarningan ka na ni Lord. Pero tuloy ka pa rin. Sabi rito, no, yung, sabi niya, habang ginagawa naman ang pintuan nito, namatay naman ang bunsong anak niyang si Segud. Amen. So, pag tayo po ay nagkamali ng isang beses, tandaan na natin yung isang beses lang. Huwag mo nang uulitin. Meron ba? Amen. Ngayon, para bang kumawa ka ng isang lapis na tinusok mo sa iyong kanang mata, nabulag ka, hawak ka ba ng lapis para itusok ulit sa kalibang mata? Diba? Sapat na yung isang pagkakamali. Amen? Amen ba? Kasi nga, ibang kalaban ng Diyos eh. No? Ako, sabihin lang kita, kapatid, kung nagkasapang mo. Alam ko di ano yung paglilingkod. Pero ang Diyos ang kalaban mo pag tumagitod ka. Ang Diyos ang kalaban mo pag nagmagitod ka. Amen. Pero pag ang Diyos ay kumilos sa buhay mo, sa oras na yung pagdalamig, at sa oras na yung pagtalikod, iiyak ako. Iiyak tayo. Amen? Kasi didisiplinahin ka ng Diyos. Amen? Ako, ipapalo ko kita. Pawarningan lang kita. Pero pag si Lord ang kausap mo, at si Lord ang pumalo sa'yo, sorry na lang. Sorry na lang. Kasi si Lord ang kumilos. Kaya ako, hindi ako masyadong napapalo. Lord, bahala ka na. Pero paano pa rin naman natin? Sabi rito, no, pinalo na siya una, pinuli pa rin niya, pinalo na ng pangalawa. No? Nangyari ang lahat ng ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Joshua na anak ni Nun. Ang salita po ng Diyos ay hindi nagbibigo. Hindi po natin pwedeng biro-biro. Ang salita ng Diyos ay totoo. Kahit mahabang panahon ang lumipas. 500 years ang sinabi ni Joshua, pagtaas ng 500 years, merong nagtayo. At natupad yung sinabi ni Joshua. Si Joshua po ay nanguna sa pagsakop. Ito yung unang laban nila, no, yung sa Jericho. Patungo sa yung lupang pangako na itinangako sa kanila ng Panginoon. Alam niyo po ba ang totoong laban? Ang totoong laban ay hindi laban ng bansa sa kapwa-bansa. Ang totoong laban ay hindi laban ng Iran o laban sa Israel. Ang laban ay hindi laban ng China, laban sa Amerika. Hindi po yun ang totoong laban. O yung inakala ng lating laban, tribo, o yung laban ng manugang sa Bienan. Diba, maraming mga laban-laban. Hindi po yun ang totoong laban. Alam niyo ba kung sino ang totoong magkalaban? Ang totoong magkalaban po ay yung mga naniniwala sa salita ng Diyos at ang mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Ito po yung totoong laban. Amen? Amen. Pag naniniwala ka sa salita ng Diyos, pagpapala at buhay mo walang hanggan. Pero pag hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, sumpa, paghirapan, at kamatayan. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Binigay niya yung kanyang anak na si
Kristo, sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapangat, hindi magkaroon ng buhay. May nagkakaunawan ba tayo mga kapatid? Amen. Dati po, ang buhay natin ay puno ng sumpa, puno ng kahirapan, sakit, karamdaman. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, tinubos tayo ng dugo ng Panginoon, ngayon ay pinagpala tayo ng Diyos, pinatawad tayo, at binigyan ng buhay. Ipiliin mo po bang bumalik sa Diyos sa kabila ng kabutihan ay binibigay niya sa Diyos? Ganun po ba? Amen. So, lusod ng Jericho. So, ngayon po ay ang labanan ay dati kasi yung labanan pisikalan yan, di ba? Gera-gerahan yan. Pero ngayon ang laban ay spiritual warfare. Amen. Okay? Labang spiritual po ang ating laban. So ang nakita natin ang lusod ng Jericho sa kabila ng kanilang karangyaan ay nabuhay sila sa imoralidad at pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Sa kabila po ng karangyaan, pag-aalaga ng Diyos sa kanilang buhay, hindi pa rin nila kumilala. Parang magulang, no? Nalagaan ka. Pero hindi mo nakita yung ginawa niya sa iyo. So winasak ng Diyos ang Jericho. Sa pamamagitan po nito ay hindi sa ating sariling lakas, kakayanan, Amen. hindi ang dapat lang po talaga ay pananampalataya Amen. sa ating Panginoon. So, meron po talagang naghahangad na tayo muli. Yung naghangad na tayo muli ang lusod ng Jericho. Pero sana, huwag tayong makakalimot sa buhay natin na dumating ang pagkakataon o yung oras na tatalikuran na. Amen, Lord. Amen. Okay. Marahil ngayon, na sabi mo, hindi ako tatalikod. Pero sana, huwag mangyari yung ganyung pagkakataon. Matalikuran natin siya, Amen. ang lamig tayo sa Kanya. Amen. Amen? Alam niyo po, ito lang yung tunay na trabaho natin. Yung mga trabaho natin sa labas, sideline lang yan. At yung negosyo mo, sideline lang yan. Nagtuturo ka, sideline mo lang yan. Para yung tunay na trabaho natin ay maglingkod sa ating Panginoon. Ngayon, kung teacher ka man, kung guro ka man, pagdating ni Lord, guro ka pa ba? Hindi na. Ngayon, negosyante ka ba pagdating ng Panginoon? Hindi na. Ang gagawin mo na lang pagdating ng ating Panginoon Diyos, magpupuri na lang tayo at sasabihin Amen. sa Diyos na lumikha. Amen. Wala pa kanina tayo. Amen? Yun po ang tunay nating trabaho. Sana ay hindi po tayo nakakalimutan. So sa mga mamamayan na nais bumalik sa dati nilang buhay, sa mga mananampalataya na nais bumalik sa dati nilang buhay, na puno ng kasalanan. So, iisip mo, konti-konti lang naman, nakaiwas ka na sa pag-inaminom, nakaiwas ka na sa bisyo-bisyo. Kaya, balik-balik ka ng konti-konti lang, hindi mo namamalayan ay tumalikod ka na sa ating Panginoon. So, may babala po na makakatanggap ng pagpapalo o sumpa. So, naganap kay Hiel ang babala ni Joshua na muling pagtatayo ng Jericho sa panahon ni Haring Ahab. Si Haring Ahab po yung pinakamasamang hari sa Israel. Napakasawa niya si Jezebel, yung masamang hari. So, namatay yung kanyang anak na panganay at namatay din. Sana tandaan natin na pag tayo ay dinidisiplina ng Diyos, pinapalo na tayo ng Diyos. Ito na ituloy. Amen? Natin ituloy. Si Hiel, medyo matigas yung kanyang ulo. Una, namatay na yung kanyang anak na panganay, nagtuloy pa rin siya. Amen. Tinayo pa rin yung gate ng Jericho, namatay naman yung kanyang Diyos.
So, yun po, no? Hindi po natin, kung tayo po ay muling babalik sa kasalanan, sa ating dating buhay, hindi na natin pwedeng ipako pa sa krus ulit ang ating Panginoon. Isang beses lang po siya. Isang beses lang siya nag-alay ng buhay. Isang beses lang siya napako sa krus para bayaran. Amen. Amen? Amen. Hindi mo na siya, pag bumalik ka sa kasalanan, hindi mo na siya muling magpapako. Isang beses lang yung pagkakataon ng bigay sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Nagkakaunuan pa po tayo? Amen. Ang kausap natin dito ay ang Diyos. Amen. Hindi po ako, hindi sa ating Lord. Hindi sa ating Diyos. Ang commitment po natin ay sa Diyos. At sa Diyos po tayo pumamatay. Sa atin. Pag tayo po ay tumalikod, ay ano po yung nag-aantay sa atin, nag-aantay na lang po sa atin. Kaya parusa. Tapoy na. Amen? Mas masaklap yung gagawin pag tayo ay Amen. tayo po lalong mag-init pag inikot sa Kanya at lalo tayo magsigasing lalo tayo magsigasing sa gawa. May palakpakan mo natin tayo po tumayo at ay magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon.